Hindi po mahalaga ang reconciliation. Bakit ba? Bakit merong reconciliation? Mahalaga ba ang problema natin na personal? Yes! Diba? Mahalaga ba ang away nating dalawa, ma'am? Hindi. Anong magpakialam ng mga naghihirap, nagugutom, hindi makapag-aral sa away nating dalawa? Unahin natin ang trabaho at unahin natin ang pangangailangan ng taong bayan. Ay mensahe po sa ICC na pakawalan nyo na at ipadala nyo na pauwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Dahil gaano man nasabihin nila na wala na kami kung paano siya kinuha, dinukot, kinidnap doon sa Pilipinas, ang importante ay nandito siya sa amin at tutuloy yung paglilitis, ay dapat hindi ganon. Dahil, di ba, sila yung nagsasabi, lahat may human rights. So, dapat ibigay din nila yung human right ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik sa Pilipinas at i-check ng ating mga lokal na korte kung karapat-dapat ba na siya ay ipadala dito sa The Hague. Kaya dapat po hindi natin tigilan ang panawagan natin sa ICC to send him home. At huwag natin tigilan ang panawagan natin doon sa loob ng Pilipinas na lahat sa ating gobyerno ay dapat gawin nila, bring him home. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Hindi po dapat ipikit ng korte ang kanilang mga mata na sila ay walang jurisdiction sa kaso. Nagsimula sila sa kanilang investigasyon 2 taon matapos tayo umalis sa pagiging miyembro ng ICC. Hindi po pwede yon na kahit kailan pwede ka mag-imbestiga. Dahil ibig po sabihin nun, kapag sinabi mo, 5 years from now, mag-iimbestiga ako. 6 years from now, mag-iimbestiga ako. 20 years from now, mag-iimbestiga ako. Hindi pwede yun. Dahil ibig sabihin nun, wala nang katapusan. Nahahabulin ka pa ulit-ulit. Hindi pwede. Hindi pwede na kung kailan mo gusto ikaw mag-imbestiga, ay ganun ang gagawin mo dahil hindi matatapos eh. Kaya wala na silang jurisdiction sa kaso na ito. Huwag nilang ipikit ang kanilang mata sa pagkidnap sa ating dating Pangulo. Sa katotohanan na wala silang jurisdiction. Kaya kailangan, huwag natin tigilan. Paulit-ulit ang panawagan natin, ICC, send him home. Yun lang ang hinihingi naming lahat, mga Pilipino sa buong mundo. Ibalik ninyo sa amin ang aming dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yes! Kinuha na! Nagbuaya! Gusto natin ng mas maganda na kinabukasan para sa ating bayan. Hindi tayo titigil, ICC, ibalik nyo sa amin si Duterte. At hindi tayo titigil na paghingi sa ating gobyerno na ibigay ninyo ang karapat-dapat na nakikita namin para sa aming bayan. Dahil nakikita namin sa ibang bayan yon, ibig sabihin, pwedeng mangyari yan. Dahil nakikita namin sa iba. Dito ang saksi namin, pinabalik ng gobyerno sa healthcare at sa infrastructure sa Pilipinas. Ang taksis namin, pinubulsa ng mga buhayang politiko. Dito, ang taxes na babalik sa social services. Sa Qatar, wala silang taxes. Baka may mag-isip sa inyo lumipat ng Qatar.
Wala silang taxes noon, walang deductions at all. Pero libre lahat. Dahil, ano ba, ang treasure o kayamanan ng isang bayan ay hindi ang mga politiko. Ang kayamanan ng isang bayan ay ang mga mamamayan. Kaya dapat nauuna ang mamamayan bago ang politiko. Dahil ang trabaho ng politiko ay ibigay kung ano ang karapat-dapat sa bayan at sa mga mamamayan. Yes! Kaya huwag ninyong kalimutan sa araw na ito, May 31, pagpapasalamat sa Diyos, pananawagan sa ICC, huwag tigilan hanggang hindi ibalik yan. Yes! Tatay digong natin. At pangatlo, panawagan, demand sa gobyerno ng Pilipinas. Ibigay ninyo kung ano yung karapat-dapat para sa taong bayan at sa bayan. Yaan ang tatlong mensahe na kailangan natin isa puso at isa isip lagi. Na kahit saan man tayo pumunta, ay kailangan natin magkaisa. Na gawin at magkaisa sa panawagan at magkaisa sa demand natin sa ICC at sa ating pamahalaan. Hindi po mahalaga ang reconciliation. Bakit ba? Bakit merong reconciliation? Mahalaga ba ang problema natin na personal? Yes! Diba mahalaga ba ang away nating dalawa, ma'am? Hindi. Anong magpakialam ng mga naghihirap, nagugutom, hindi makapag-aral sa away nating dalawa? Unahin natin ang trabaho at unahin natin ang pangangailangan ng taong bayan. Yaan yung trabaho nating lahat bilang mga mamamayan at mga mamamayan na nagmamahal sa ating bayan. Yes! Yan po ang kailangan natin gawin. Isa puso, isa isip. Yes, ma'am. Ilagay natin yan lagi sa isip. Ilagay natin yan lagi sa ating, ipasok natin yan sa ating puso. Kaya kahit saan man tayo pumunta, alam natin kung anong sasabihin natin sa lahat ng lahi. Hoy, ICC, unang-una, ibalik nyo yan. Pangalawa, oy, kami pala yun, nasa gobyerno ng Pilipinas. Oy, Inday Sara, magtrabaho. Huwag na yan unahin yung pakikipag-away. Personal na mga problema ng mga politiko. Yan po ang kailangan natin gawin at yan ang ating panawagan. Alam niyo po, madami ang nag-celebrate ng May 31 dahil birthday ni Sir. Kaway, Sir. Marami ang naghanda. Nagpapasalamat ako kay Senator Amy dahil merong 3 lechon sa likod para daw sa inyong lahat. Nakapanta? At merong 300 na cupcakes galing kay Senator Amy para daw sa inyong lahat. Wow! Sa Pilipinas at sa iba't ibang lugar sa mundo, madami ang nagpa-party at nagpa-Thanksgiving. Marami ang nagpa-feeding at nagpakain sa mga gutom. Marami ang namigay at nag-share ng blessings sila sa iba't ibang mga kababayan natin doon sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At marami ang nagbigay ng kanilang mga birthday wish. Alam niyo po, ang wish ko ngayon na birthday ko ay ngayong 28 years old na ako. Kanina 32, naging 31. Ngayon naging 28 na. Pagkatapos ko dito, ay 15 na lang talaga yan, sir. 15 years old. Ngayong araw na 28 years old ako, unang-una, sana ay bigyan kayo lahat. Lahat ng Pilipino sa buong mundo ay bigyan ng Diyos ng magandang kalusugan, good health. At pangalawang birthday wish ko
ay sana lahat ng birthday wishes ninyo para sa akin ay ibigay din Yes. sa inyo ng Diyos. Amen! Papasalamat po ako sa kasiyahan ninyo sa araw na ito dahil meron tayong sineselebrate pero nalulungkot din tayo dahil hindi natin kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na sana ay sa susunod na May 31 ay makita ninyong naglalakad na siya, nakalaya at maka-attend ng mga birthday at celebration at makabalik na siya sa Davao City bilang mayor ng syudad ng Davao. So ayun mga kababayan, ang mensahe ni Vice President Sara Duterte doon po sa Dahig, Netherlands, no? Kasama ang mga Pilipino doon sa iba't ibang bansa sa Europa ang pumunta doon sa Dahig mga kababayan para nga dito sa 47th birthday ni VP Sara Duterte at kanyang panawagan mga kababayan dito sa ICC na pauwiin na po no si PRRD mga kababayan sa Pilipinas. Unang-una wala po silang jurisdiction mga kababayan, no? Yun po yung sinabi ni VP Sara 2 years after ng pagkalas ng Pilipinas, saka pa daw po nag-imbestiga itong ICC mga kababayan, no? Dito sa mga sinasabi nilang crimes against humanity laban kay FPRRD mga kababayan, at wala na po silang kapangyarihan no para mag-imbestiga or karapatan para imbestigahan pa dito sa Pilipinas mga kababayan yung mga kasong sinasabi nila laban dito kay FPRRD. At nagpasaring din po mga kababayan si VP Sara dito po kay Pangulong Marcos, no, yung panawagan niya na reconciliation mga kababayan sa pamilya Duterte at sa iba pa mga kababayan. Pero sabi ni VP Sara hindi na mahalaga na mag-reconciliation pa mga kababayan. Dapat unahin yung mga taong nagutom, yung mga problema sa Pilipinas. Wala namang pakialam yung mga tao dito sa away na personal mga kababayan, no? Sabi ni VP Sara, ng away nilang dalawa ay hindi na po mahalaga. Walang pakialam doon yung taong bayan. Ang mahalaga ay gampanan yung trabaho ng gobyerno dito sa mga tao mga kababayan, sa mga Pilipino na maraming problema na kinaharap ng Pilipinas. Unang-una na nga dyan yung gutom, no? Yung kawalan ng pagkakitaan ng mga tao, ang mahal na presyo ng lahat ng mga bilihin ay dapat inuna ma-address mga kababayan, no, ng mga nasa taong gobyerno, sabi ni VP Sara Duterte. At nagpapasalamat po si VP Sara dito sa mga Pilipinong pumunta doon sa Dahig, Netherlands para makiisa, no? At sabi niya tuloy-tuloy ang panawagan dito sa ICC hanggat hindi nila pinauwi si PRRD mga kababayan dito sa Pilipinas, at lalo-lalo na doon sa Davao bilang siya po yung nanalong mayor, no? Nung nakarang halalan ay panalong-panalo po si FPRRD doon sa Davao mga kababayan. Sobrang layo ng agwat, no, ng botong nakuha niya laban doon sa kanyang kalaban na si Nograles mga kababayan. At inulit-ulit ni VP Sara mga kababayan dito sa kanyang panawagan sa ICC na huwag tantanan ng panawagan dito sa ICC hanggat hindi po nila pinapauwi itong si Pangulong Duterte sa Pilipinas mga kababayan, at para makapagsilbi pa ito sa Davao City, no? At unang-una wala naman din silang jurisdiction sa Pilipinas nung pag-imbestiga nila dito sa kasong ginawa nila or ikinaso nila, at pwede naman daw litisin na lang doon sa Pilipinas or dito sa Pilipinas mga kababayan, no? Itong kaso na ikinaso nila kay FPRRD, at meron naman tayong mga korte, no? Open naman ang ating mga korte, at dito na lang haharapin ni FPRRD itong mga kasong ikinaso nila doon sa ICC. At nagpasalamat si VP Sara mga kabayan sa lahat ng mga Pilipinong dumalo doon sa Dahig, Netherlands, yung mga lalo na yung mga galing pa ng ibang lugar, no? At pumunta lang doon mga kababayan sa Dahig para po makapiling ang VP Sara Duterte. At nagpasalamat siya sa mga bisita rin na nandoon, no? Sa mga nagsalita, sina Attorney Vicky Rodriguez, si Senator Robin Padilla, Senator Amy Marcos, Senator Rodante Marcoleta, si Dr. Richard Mata mga kabayan, no, na nandun din, si Maharlika Boljaquera ay nandun din, at iba pang mga panauhin mga kababayan, no, na bumisita doon sa Dahig, Netherlands, at nakisaya or nakiparte dito sa
birthday celebration ni VP Sara Duterte mga kababayan. At dito rin sa dalawang lechon no, na binigay ni Senator Amy Marcos para sa mga Pilipino doon sa Dahig at meron din pong binigay na 300 cupcakes mga kababayan no, itong si Senator Amy Marcos para sa mga Pilipino nandoon ngayon sa Dahig, Netherlands. So ano pong opinion mga kababayan dito po sa nangyaring birthday celebration ni VP Sara Duterte doon po sa Dahig, Netherlands. Ayan, kasama mga Pilipino doon at yung iba doon ay lumipad pa talaga mga kababayan no, yung mga galing sa Germany, galing ng UK, ayan, sa France, ayan, nag-bus lang daw po yung iba doon mga kababayan, no? Ayan, so ano pong opinion ng mga kababayan, no? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.